kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay yung kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Correct. A culpable violation of the Constitution. Ma'am, do you consider, or does the administration consider, Amy Marcos a loss from the Alianza? You consider her? Sabay tao parang Wala. bruwa na. Nako, matindi-tindi huya ang mga birada na yan itong si Atty. Salvador Panelo. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Hayon na nga sa mga nagpakulay, sa mga nakalipas nating video. Gusto ho muna natin na pasalamatan na mabilisan. Dito kay Ma'am Ariza yan, grabe ang dami hong bago ngayon. Dito kay Ma'am Ariza yan, dito kay Ma'am Luz de la Cruz, dito kay Ma'am Betty May, maraming salamat ho sa pagsuporta. Dito kay Mami Last Vlog Official CA, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Nakamura Mia, maraming salamat ho Ma'am Nakamura Mia, salamat ho sa 800 yen. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Herbiscal, maraming salamat din ho dito kay Ma'am Lenlen Lopez. Mega love shoutout din ho dito kay Raymond Federico Picar, maraming salamat sir sa pagsuporta sa PH Update Mega love shoutout din ho dito kay Sir Jerry Abad. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin ang mga nagpakulay sa comment section sa mga nakalipas nating video. Ayun na nga, no, rekta ho tayo dito kay Atty. Salvador Panelo. By the way, sa mga bago lang ho sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. 830,000 subscriber na tayo. Grabe naman yan. Parang kailan lang. Di ba? Parang kailan lang ho, 831,000 subscriber. Grabe ho. Ibang klase yung mga kasama natin dito sa PH Update. Maraming salamat. Ito na ho. Dito rin ho pala pag-uusapan natin itong si Aling Claire Castro. Meron ho siyang sagot dito kay Senator Amy Marcos. Tumitindi ho ang sagutan sa pagitan ng Malacanang at nitong si Senator Amy Marcos. Yarin lamang sinabi nitong si Senator Amy na ginagawa niya yung investigation in aid of legislation na yun sa Senado para sa kasarinlan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. So, para sa mga nag-iisip na iboto yung ali na yan, huwag ko kayong magpabudol. Naku, nakaisa na ho yan noong 2022 presidential election. Bibigyan nyo pa ho ba ng isa? Huwag nyo na ho pa. Sabihin ko sa inyo mga kababayan, huwag nyo na hong paisahin itong si Amy Marcos. Yung Duterte, okay na ho tayo doon. Yung mga kandidato ni Tatay Digong, si Atty. Vic Rodriguez, ang si Pastor Apollo Cobuloy, Congressman Rodante Marcoleta, Doc Richard Mata, itong si Senator Christopher Bongo. Sapat-sapat na ho sa atin yan. Attorney Jimmy Bondok, yan o, sapat na ho sa atin yung Duterte. Wag na ho natin dagdagan ng isa, baka magka-onsihan pa. Mahirap na mga kababayan. Pakinggan ho natin ang hamon nitong si Atty. Salvador Panelo dito kay Senator Amy Marcos. Ito na ho mga kababayan. Mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang Nako. puno ng gobyerno ay yung kapatid. Yari. Maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo sapagkat yan ay culpable violation of the Constitution. Wow, malupit ho yung hamon niya na yon dito kay Amy Marcos. Kung talagang naniniwala ka na mali ang pagdukot at pagpapadala kay Tatay Digong sa Netherlands, dapat, sino bang may dyan, sino bang promotor dyan? Diba? Sino bang promotor dyan? Si Marcos Jr. Kaya kailangan, kung talagang para kasabayan, sa tingin natin ngayong mga panahon na to, ikaw lang naman na maglalakas ng loob na magsampa ng impeachment dyan sa bangag mong kapatid. Yarin lamang trinabaho mo na dyan sa hearing na yan. Dire-diretso nyo na ho. Sampahan nyo na ho ng impeachment. Siguro naman meron ho kayong makakasama dyan sa House of Representatives para trabahuhin yang si Marcos Jr. No? Talagang sa bagay, no? Magkakaroon ng ika nga, sasakalin nila pagdating sa House of Representatives.
No, padadaanin ho sila sa mga Justice Committee, pag-uusapan yung mga yung impeachment complete na ihahain nitong si Senator Amy. Pero kumbaga ano na lang, para na lang ipakita mo na talagang para ka sa sambayan ng Pilipino, maghain ka ng impeachment laban dito kay Marcos Jr. Yun na lang. Nakamo ko sa kanya. Yung kinakasalanan ng reaction, regarding po doon sa Senate hearing nila Senator Amy Marcos, ano po masasabi niya doon, sir? Dahil kumalas na sa alyansa. Sabi ko naman yan, yung Senate meeting na yun, sabi ko, kasi hindi ko sabi niya, gusto niya malaman kung ano nangyari, anong nangyari, video na nga lahat, kita na ng buong mundo kung ano nangyari. Sabi niya, gusto malaman kung sumunod ang pulis. Alam na nga natin lahat, hindi sumunod ang pulis sa batas Gusto kong malaman, kung may jurisdiction, wala. Kung meron kang ano yung interport. Lahat ng yun, alam na natin Kumbaga, wala nang dapat ipaliwanag, wala nang maraming question and answer portion, ika nga. Doon pa lang sa mga nagkalat na video na kung saan kitang-kita na nalabag ang mga karapatan ng isang dating Pangulo ng Pilipinas. Hindi ho durugista Malaki yung pagkakaiba noon. Huwag niyong ikumpara itong si Tatay Digong doon sa mga kriminal na naninira ng buhay ng mga kabataan. Kasi sinasabi bakit itong mga involved sa pinagbabawal na droga, nagurgur sila, wala ba silang due process? Nanlaban Ano magagawa nyo? Nanlaban. O ito naman si Tatay Digong, di siya nagpapakalat ng ipinagbabawal na droga. Ang ginagawa niya, inuubos niya yung mga nagpapakalat. Dalawang magkaibang bagay yan. Kaya kung sisingilin nyo si Tatay Digong, ikaw nga, di mo binigyan ng due process yung mga drogista doon pa lang mga kababayan, dating presidente na naglingkod sa Pilipinas at talagang gusto niyang maging mabuti ang sitwasyon ng ating bansa versus dito sa mga kriminal na nagpapakalat ng illegal na droga. Yung mga yon wala ho tayong pakialam doon kahit manlaban na naman laban yon. Pero doon sa pinuno na talagang tapat na naglingkod sa sambayan ng Pilipino, ibang usapan ho yan. Para ikumpara nyo siya sa mga durugista at mga kriminal na yan, below the belt na ho yan para sa mga taga-suporta niya, para sa mga DDS, hika nga. Huwag ho ganun. Talagang mayayari ho kayo. Baka 1 week nga lang yan ang sinasabi ng mga OFW. Baka gawing 2 weeks yan. O baka gawing every other month yan. Diba? Huwag nyo hong bisitin. Lalo na ikaw, Claire Castro, ikaw, sumusobra ka na. Marami nang nabwisit sa yung mga OFW dyan sa mga kabalbalan mo na yan. Kaya sabi ko, hindi ba tinanong ako ng mga reporters sa isang forum? Kasi before nagkami siya sa Senate hearing, sabi niya, hindi na siya attend ng rally ng alyansa. O hindi ba sabi ko, balat kayo pala. Nakakari ka dyan, Senator Amy. Pagka kinantahan ka na nitong si Atty. Salvador Panelo, ibig sabihin may kalalagyan ka. Para sa mga kababayan natin na kinukonsidera pa rin itong si Manggagamit, na ilinya sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, may bigyan ko kayo ng opsyon. Yaang si Senator Greg Honasan, kahit ano pang sabihin nila, at least kahit pa paano, meron nung inisyatibo nang gagaling sa kanyang grupo na maglugsad ng signature campaign para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang ho mga kababayan, napakalaking bagay na ho yun. Ibig sabihin talagang hindi ka sang-ayon. Nagsasalita ka, tinututulan mo yung ginawang kabalbalan ng administrasyon na to. Doon lang ho sa ginawa nitong si former Senator Greg Honasan, pwede nyo ho siya i-considera. Amy Marcos, ito na lang, papiliin natin yung mga kababayan natin dito sa PH Update. Tingnan natin kung medyo marunong-runong na sila. Amy Marcos o Gringo Honasan? Sige nga, pili ho kayo. Comment nyo dyan sa baba. Gringo Honasan o itong si Amy Marcos? Kasi tayo, kompleto na ho tayo. Meron na tayong 10. Kulang pa pala ng 2. Pero meron po tayong kinukonsidera na sa mga susunod na araw, doon ho natin babanggitin kung sino-sino itong mga to. No? Pero itong 10 kandidato na to, wala na ho, tapos na, wala nang question dyan. Ikakampanya ho natin yung mga yan, ika nga, araw, gabit, maghapon, para mapanalo ho natin itong mga kandidato na to ni Tatay Digong. Yung ating pipiliing 2, sigurado, nakalinya sa prinsipyo ng mga Duterte yan, at hindi basta-basta nabibili ng pabor sa administrasyon, yung tipong, sige, isasama ka namin sa alyansa. Pero
ayusin mo ha. Dapat pagka meron kaming ginawang kabalbalan, oo lang kayo ha. O, yung mga nasa alyansa ganyan sila eh. Kagaya nito si Lacson at nito si Soto. Kaya kailanman hindi ho kayo makakakita ng Soto at Lacson sa ating lineup. Tandaan niyo ho yan. Hindi ho kayo makakakita ng ang tawag dito ng Tulfo. Wala ko kayong makikitang Tulfo sa lineup natin. Yan ang tandaan niyo mga kababayan. Yung si Ben Tulfo kahit paano naman hindi ko kasi magkakaparehas yan, magkakapatid na yan. Kumbaga meron kanya-kanyang galaw yan. Pero ngayong mga panahon na to, kinukonsidera natin itong si Senator Gringo Honasan. Maliban dito sa 10 dito sa Duterte, itong si Senator Gringo Honasan, pwede ho siya, pwede. Maliban doon, wala na ho tayong nakikita. Si Amy Marcos, di naman kasi pwede yan eh. Si Bam Aquino at itong si Kiko Pangilinan. Nako, ibebenta ho nila kaluluwa nila sa alyansa para lang makuha nila ang boto ng mga loyalistang mga ensaymada. Kasi karamihan sa mga loyalista, mga DDS din yung mga yan eh. Lalo na balita natin dyan sa may norte, karamihan talagang taga-suporta daw nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya talaga sobrang insecure itong si Marcos Jr. Hindi ho nila matanggap yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa na sa kabila ng walang humpay ang pagbira dito kay VP Sara, dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang dumadagundong pa rin ang suporta. Hindi lang ho sa Pilipinas, bagkus sa buong mundo, talagang napakatindi ho ng suportang ipinapakita ng ating mga kababayan dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku, happy birthday Tatay Digong na pala tayo bukas. Happy birthday Tatay Digong. Paano ba natin i-celebrate yung happy birthday Tatay Digong? Magpapaano ba tayo? Magpaparapol tayo? Gusto niyo ba ng rapol? Sige nga, gusto niyo ng rapol? Mamimigay tayo ng kung ano-ano dito sa birthday ni Tatay Digong na to. Pamimigay tayo. Ano mo pamimigay natin? Tingnan natin bukas kung ano mo pamimigay natin sa raffle natin dito sa birthday ni Tatay Digong. Siyempre meron pa-game. Meron tayong pa-game siyang birthday ni Tatay Digong eh. Sa babae naman kasi sa dalawang ilog. Nako, naman ka sa dalawang ilog. Kung gusto niya kumuha ng boto sa Duterte, gusto niya rin kumuha ng boto sa Marcos. Binabanatan niya kapatid niya, pero nagkakandarata siya na initaas ang kaway niya ng kapatid niya. Pagkatapos, nung nakita niya na nakakita naman siya ng oportunidad na pwede mahalin siya ng mga Duterte, eto na naman siya. Tapos, eto na. Di ba, yung kanyang kapatid, hindi siya binabanggit. Dalawa, 3 beses na yata sa rally. Pero no choice ngayon siya. Ngayon sabi na, she voted me. You did not vote, you were fired. Tinanggap ka talaga ng alyansa. Kaya, tingnan nyo, ang survey na, ang trajectory niya pabagsak. Pababa, Yun nga ho, napansin natin. Trajectory niya pababa. Pero trajectory ni Kong Marcoleta, Pastor Kibuloy, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondok, talagang to the moon nga yung trajectory nila. Kasi merong mga pag tingnan niyo sa mga survey na mapagkakatiwalaan, hindi yung mga kargado mag-uumpisa umpisa ng ngalalan, nasa babaho yung mga kandidato. Meron naman nasa taas, pagka papalapit na election, yung mga nasa baba, biglang umaangat pa konti-konti. At yung mga nasa taas, kagaya nitong si Amy, umaabot pa yan ng mga number 8, number 9, number 12, number 10, mga ganun, naglalaro siya sa ganun. Ngayon bumababa na sila. At yung mga kandidato naman natin, tumataas ngayong mga panahon na to. Kaya nagkakandara pa ang alyansa kung paano nila babaluktutin na naman itong mga nangyayari na to. Kasi mga kababayan natin, yung suporta talaga dito sa mga kandidato ni Tatay Digong, talagang dumadagong-dong. At yung mga lumalabas sa karsada, ito sigurado natin dito, yung mga lumalabas sa karsada, sigurado natin mga kababayan, na talagang yung mga yan is solid Duterte, ika nga. Wala nang Lacson, wala nang Soto, wala nang Tulfo, wala nang kung ano-ano pang mga apelidong mga walang kwenta yan. No, walang kwenta yan. Yan si Richard Mata, yan ang mga iboto natin, di ba? Yan si Pastor palakpakan natin si Pastor Apollo Kibuloy. Yan, nakakulong na yan, pero iniisip pa rin si Tatay Digong. Paano siya makakatulong? Congressman Rodante Marcoleta, di rin tumitigil sa mga galaw para makapagprotesta na mali ginawa ng pamahalaan. Itong si Senator Bato, nagwiwig yan. Yan, saludo ko tayo, 2 kamay at 2 paa dyan sa mama na yan.
Attorney Jimmy Bondoc, saludo ho tayo sa mama na yan. Talagang ikakampanya ho natin yan. Sana ikampanya nyo rin ho mga kababayan. Tuloy. Walang tiwala sa kanya. Nasira na ang credibility niya. Wala Correct. nang pagkitiwala. Kaya kahit anong gawin niya pa ngayon, wala. Wala na. Sabi nga ng mga... Pero merong part sa atin na tipong medyo naaawa tayo pero kasi ang totoo ho niyan, oo kinampanya niya itong si Marcos Jr. from a distance, ika nga. Noong panahon kasi ng kampanya, kahit yung mga nakikita nyo, talagang wala naman ho sa campaign team ito si Amy Marcos. Kumbaga meron silang dalawang galaw, sariling galaw nitong si Direk Daryl Yap, 'di ba? Meron silang Len serye. Iba ho yung galaw nila na yon, iba yung galaw ng mga nasa campaign na group nitong si Marcos Jr. noong mga panahon na yon. Ngayon ho, lahat ng backlash dahil senator siya, re-electionist siya, lahat ng backlash na natatanggap ng kapatid niya, ng apelido nila, nararamdaman ho niya dahil re-electionist siya. Dahil nanliligaw na naman ho siya sa sambayan ng Pilipino. Kaya nga okay na rin ho ito. At least, yung picture sa 2028, medyo nakikita na natin ngayong mga panahon na to. Ibig sabihin, pagka natalo itong si Amy Marcos, medyo hindi na maganda sa panlasa ng ating mga kababayan. Itong pamilya na to. No? Kaya maganda ho talaga na makita na, magkaalaman na kung hanggang saan ang aabutin itong si Amy Marcos. Kung mananalo siya, wala tayong magagawa. Kung matatalo siya, mas maganda kung gano'n ang mangyari, matalo siya, di ba? Makapasok yang si Attorney Vic, yang si Pastor Kibuloy, yang si Kong Marcoleta, yang si Attorney Jimmy Bondoc. Pagka yan, mga nakapasok yan, tapos na ho ang 2028 election. Tingnan natin. Kasi, pagka nanalo ang Duterte, kahit ayaw ng House of Representatives, ayaw sa gusto nila, magbabago ang dynamics ng politika dyan. Manwala ho kayo mga kababayan. Kasi yung mga yan, nakita nyo ho kung paano sila mamulitika. Mga politiko yan. Kung alam na nila, 2025 pa lang, nagsisip na ang dynamics ng politika, susunod at magre-reflect ho yan sa mga desisyon nila dyan sa House of Representatives. Kaya kung itong mga kandidato natin, mapanalo natin, parang nanalo rin ho tayo sa House of Representatives. Yun ho mangyayari dito. Kaya kailangan ho nating papanalunin itong ating mga kandidato. Kahit hindi mga Duterte supporter yan, yung iba dyan mag-suicide na talaga kasi alam nila hindi sila pwede lumapit sa mga Duterte. Pero yung mga tahimik sa issue nitong si VP Sara, marami ho yung mga congressman na yan. Marami yan. At yung mga incoming na mga congressman, di ba? Magbabago ang istorya sa House of Representatives pagka nanalo ang ating Duterte senatorial candidate. Astila, merece, you deserve it. Pero sir, saan kaya patutungo yung ginawa nilang hearing na yan? May makakasuhan ba? Ano? Saan kaya patutungo yung ginawang hearing nila? May makakasuhan po ba? Sa programa ko, sa SMNN, sabi ko sa kanya, publicly, pati sa TikTok, Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, yung ginagawa mo, demanda mo, ikaw mismo magdemanda ka sa mga pulis na lumabang ng batas. Number 1. Number 2, kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay yung kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Correct. A culpable violation of the Constitution. O yun, Yun. Napakasulido ng hamon na yon itong si Attorney Salvador Panelo. At sa tingin ho natin kung talagang para sa bayan itong si Senator Amy Marcos, dapat ho siyang tumalima dyan sa hamon na yan. At sigurado tayo, hindi lang yung si Attorney Salvador Panelo ang merong hamon na ganyan. Maging ang mga nasa social media, ganyan din ho ang hamon nila dito kay Senator Amy Marcos. Dito na ho tayo sa ating main event. Ika nga, ano pa lang ho yun, patikim pa lang yun. May I Eto. just get your reaction on the recent pronouncement made by Senator Amy Marcos that Pagka ito, si Claire Castro, sinuwag niya itong si Amy Marcos, kapatid ng presidente, alam na ho natin ibig sabihin niya. Kumbaga, meron na ho talagang declaration ng all-out gurguran, higa nga, sa pagitan ng kampo nitong si Amy Manggagamit at nitong si Marcos Bangag. Yan ho ang tawag na sambayan ng Pilipino dito sa pamilya na to. Akala ko bang itatayo nyo ang legasiya ng inyong ama? Anak ng tokol, legasiya na yan.
Kung ganyan rin siguro kung pwede lang mabuhay yung inyong ama, sasabihin niya kung yang legasiya na lang na yan ang inyong bubuhayin, eh manahimik na lang kayo sa Ilocos. Mga buwisit kayo. Nananahimik na ako. Itong si Aimee, banggit ng banggit sa akin. Ito naman si Marcos Jr. Anak ng toko. Kung ako si Marcos Sr., ganito nakikita kong nangyayari sa Pilipinas sa pagbalik sa politika, sa Malacanang ng pamilya ko. Anak ng toko, babangon ako. At babatukan ko tong si Marcos Jr. at iuumpog ko ang ulo niya sa simento. Kung ako, si Marcos Sr., bilang ama at bilang anak ko si Marcos Jr. Hindi bilang PH update, baka sabihin gusto kong saktan. Hindi, ba't naman natin gagawin yun? Sinasabi natin, halimbawa kung ako ang ama, anak ko yung si Marcos Jr., ako si Marcos Sr., halimbawa, o hindi ko na iuumpog ang ulo niya sa simento, babatukan ko na lang ng napakalakas. Anak ng tokwa, anong ginagawa mo? Tingnan mo, walang kaliwat kanang pagnanakaw. Ano ba tinuro ko? Nakita mo ba yan sa pamumuno ko? Nakita mo ba na puro ayudang pinamimigay ko nung kapanahunan ko? Ang ginawa ko nun, mga infrastrukturang, di ba? Babatukan ko ng malakas. Yung maano siya, matatanggal yung ano niya. Yung kabangagan niya, di ba? Ganun. Kung ako si Marcos Sr., problema, hindi ho ako yun. Kaya hindi ko gagawin yun. Kayo naman, hindi ho natin gagawin yun. Paano magagawa yun, di ba? Example lang yun, ha? Kung halimbawa, nabuhay si Marcos Sr. at makita niya na ganito yung nangyayari sa ating bansa, ikatutuwa ho ba ng matandang Marcos kung ganito makikita niya sa pagbalik sa Malacanang ng kanilang pamilya? Tanong ko sa inyo mga kababayan. Tuloy. By repeatedly invoking the executive privilege, it seems that the government witnesses are hiding essential facts doon po sa arrest ni former President Rodrigo Duterte. Sana po malaman din po ni Senator Aimee Marcos kung ano po bang ibig sabihin ng executive privilege. Ito naman po, executive privilege po is a constitutional doctrine that allows the President and high-ranking officials, executive officials, to withhold some sensitive information. Especially kung ito po ay magkakaroon na po ng encroachment ng isang branch. Anong nangyari dito kay Claire Castro? Araw-araw na lang na nakikita kitang nagpe-press con. Para kang bibinyagan. Ano ka ng tawag? Anong klaseng outfit yan? Pambira itong si Claire Castro. Wala akong naiintindihan sa mga sinabi mo. Nakita ko lang damit mo. Natawa ako eh. Pambihira o. Saan mo ba kayo nakakita na magpe-press con na parang bibinyagan? Yung ano mo, yung taste mo pagdating sa passion talaga ng mga parang ang administrasyon na to, one of a kind. Over to another branch. Ano Kasi to? ito pong executive privilege is rooted from the separation of powers. So may mga pagkakataon po talaga, including po yung mga issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations within the executive branch, hindi po ito dapat nais na po publiko. So magkakaroon po Ang tanga talaga nitong Ali na to. Isinapubliko na nga ni John Vic Remulla doon sa interview niya dito kay Pinky Web. Na kung saan hindi lang siya ang nagplano noon. Hindi lang si Marcos Jr. Nagkaroon ng, nagkaroon ng collaboration. Binanggit niya pa nga itong si Anyo, binanggit niya itong si Gibo. Di ba kaya nagalit ang mga netizen dito kay Anyo dahil doon sa binanggit yung pangalan niya nitong si John Vic Remulla. Wala na wala nang kaya nga yung executive privilege naglulukuhan na lang tayo eh. Pwedeng mag-insist itong si Senator Aimee Marcos, pwede niyang patahimikin si Boying sa kakadaldal niya doon sa hearing. Pero hindi niya ho ginawa. Doon pa lang nakita na natin na ginugood time na naman tayo na manggagamit na yan di ba? Dahil ikaw ang chairperson. Ikaw yung si Madam Chair. Pero daldal ng daldal si Boying, hindi mo mapigilan. Naknantokwa. po ito na undue encroachment Harapan nagsisinungaling yung mga resource person, hindi mo makontempt. by one branch of the government over another. So, wala po tayong itinatago. May mga pagkakataon lamang po na yung ibang mga napag-usapan ay hindi dapat isinapopubliko. Alimbawa ng napag-usapan na kailangan hindi na palabasin si Digong, makapunta sa ospital, diretso na siya Netherlands. Na kailangan hindi sundin ang ating saligang batas
labagin ang ating saligang batas para lamang matanggal ang Duterte sa Pilipinas dahil papalapit ang eleksyon at ramdam nila na lumalakas ang pwersa ng mga kandidato ni Tatay Digong. Yun mga napag-usapan. Kasi kung yun ang mga napag-usapan, talagang hindi nyo ilalabas yan. Sa kanyang preliminary findings, ngayon niya lang nilabas na sabi niya, it was found out that the Philippines had no legal obligations to arrest and turn over the former president to the ICC. And meron daw pong mga glaring violations, though hindi niya minention, dun sa rights ni former President Duterte. Ganyan po ang kanyang magiging opinion kung ang kanyang mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. Teka lang, wala nga Duterte supporter na dumalo dun eh. Pambihira talaga tong si Claire Castro. Maliwan yun nga mga abogadong nagsalita, hindi man nga Duterte supporter eh. Pambihira talaga. Ibang klase ho talaga tong ali na to. Parang ano ho siya, yung tipong parang namatanda ho siya, yung kung ano-ano mga pinagsasabi, parang nagdideliryo eh. Di ba? Anong Duterte? Napanood nyo ho ba yung hearing? Nakaharera doon sa harap ni Amy Marcos, John Vic Remulla, Torre, Marbel, Gibo, Anyo. Asan mga DDS doon? Asan mga Duterte supporter doon? So talaga, comprehension. Pinag-uusapan natin dito yung hearing in aid of legislation. Tinatanga mo na naman kami. Bira talaga itong Pero bakulo na kung to. titignan po natin ang ibang mga experts, katulad po nila Justice Carpio, Justice Carpio, Teka lang, ano yan eh? Justice Carpio. Tigilan mo nga kami. Pagdating kay Justice Carpio, hindi ho yan Hindi wala rin ho tayong dyan sa mama na Justice Carpio. Baka dumidedi pa lang yan. Anti-Duterte na yan eh. Anak ng toko, Justice Carpio, Justice. Attorney Butuyan, at yung ibang mga nagsasabi patungkol sa batas natin na RA 9851, maiiba po ang kanyang tingin sa nasabing issue. And sana po tignan niya rin po kung ano ba sinasabi natin. Wala tayong legal obligation, pero meron po tayong batas na sinasabi sa RA 9851. Ito may sinasabing prerogative na makipagtulungan sa Interpol, but still, meron tayong commitment. At yung commitment, walang mangyayari sa Pilipinas kung sabihin natin sa kanila, teka lang, diffusion notice pa lang yan. Diffusion nga ba? O ano pa lang yan? Diffusion pa lang yan. Dalin lang muna namin sa korte. After few days, saka natin dalin ng Netherlands. Masasaktan ho ba yung commitment natin pagka ganun ang ginawa natin sa kaso nitong si Tatay Digong? Hindi yung masasaktan. Tingnan niyo yung kay Tebes. Red notice na ho yun. Dahil alam nila kung gaano kakups ang justice system dito, ang administrasyon. Ano sabi ng Timor-Leste? Naku, kinukuha nyo to, tapos pinadala nyo naman yung kalahi nyo. Aba, parang may saltik ata kayo. Di ba, pambira, di ba? Gusto nyo kunin si Tebes, yung nasa inyo naman, itong si Tebes gusto nyo litisin sa inyong bansa. Parang gusto nyo palabas na napakahusay ng justice system nyo. Pero yung yung kalahi nyo, hindi na presidente. Yung kanasyon nyo, pinadala nyo naman sa Netherlands. At mga isa't kalaating itlog pala itong mga Pilipino na to, sabi siguro ng Timor-Leste. Bandang huli, immature pa daw ang justice system. Sa Interpol. But again, ang sumusunod lang, ang gobyerno ay sumusunod lamang sa RA 9851. In relation to that, may we get your reaction on Senator Amy officially withdrawing from the Alyansa? Ano po yung naging reaction ni Presidente dito, and what does it say about the relationship between the siblings, ma'am? Sa ngayon po, siya naman po ang nagsabi na siya ay kumakalas na sa Alyansa dahil lang sabi niya ay hindi yata pareho ang kanilang mga adhikain, ang advokasya. Kung hindi po talaga nalilinya ang kanyang mga paniniwala sa paniniwala ng Alyansa, mas maganda po siguro talaga na siya ay umalis dahil kung di niya pa paniniwalaan ang mga programa ng Alyansa, hindi po talaga magkakaroon ng magandang relationship. Pero lahat pong ito ay ipapaubaya natin sa campaign manager na si Congressman Toby Chanco.
But ma'am, does her statement show that there could be a deeper rift between the two siblings? Kasi ma'am, meron siyang binanggit ngayon na tinake against daw, allegedly ni Presidente, yung investigation niya sa pag-aresto kay Duterte. Wala po tayong nadidinig na anumang salita mula sa Pangulo. Siya lamang po ang nagsasalita ng mga bagay-bagay na katulad ng ganyan. Siguro yan po yung kanyang pananaw. Pero sa Pangulo po, wala po tayong madidinig. Thank you, ma'am. Follow-up question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Nabanggit din po ni Senator Amy Marcos that tracing the timeline of the events leading to the arrest, the administration only changed its tone from non-cooperation to cooperation with the ICC as the political relationship between the Dutertes and the Marcoses soured, or the Dutertes and the administration soured. Your comment on this one? Basta po sa atin po, nung ginawa po ito ng pamahalaan ng administrasyon, wala pong ibang sinunod kundi kung ano yung nasa batas at kung ano po yung obligasyon natin sa Interpol. Kung meron po siyang ibang pananaw, siguro personal niya pong pananaw yan. Kung meron siyang ibang naiimbestigahan, sabi nga po natin, maging patas ang kanyang pag-iimbestiga. Imbestigahan din po niya, gawin niya rin pong resource person hanggat maaari, yung naniniwala sa ginawa ng administrasyon na isurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC. So, again, Ay, naku, ano nangyayari dito sa akin? Ay, ma'am, naku, it Claire Castro. didn't have anything to do with the relationship between the Marcoses and the Dutertes. Yung naging pag-arrest. Wala po tayong pinepersonal dito. Kung ano lang po ang sinasabi ulit ng batas at kung ano yung nagiging obligasyon natin at magiging commitment natin sa Interpol, yun lamang po ang ating gagawin. Wala pong personalan dito. Personalan. Personalan nga, ito naman si Aling Claire, nagkaroon ng personalan kasi meron tayong commitment sa ICC, nasa kustodiya na ng PNP itong si Tatay Digong. Pwedeng sabihin sa pwedeng sabihin sa Interpol na, Interpol, kalma lang, nasa amin na si Pangulong Duterte. Ano yun lang namin, i-process lang natin dito para ano tayo, by the book tayo, ika nga. Di ba? Pwedeng gawin yun. Patagalin ng isang araw o 2 araw. Pwedeng gawin yun. Kaso hindi nyo ginawa. Huwag nyo sabihin na may commitment tayo. Baka isampal ko sa inyo yung mga commitment nyo na yan. Walang gagawin na masama ang Interpol kung sabihin natin sa kanila, ipoproseso muna namin sa bansa namin itong si dating Pangulo. Okay? Kalma lang. Isang araw lang naman. Isang araw lang. Oh. Dalhin lang namin sa competent judicial court. Okay? Oh. Isang araw. Oh, okay. Oh, gaganon lang yung sasabihin ng Interpol. Okay, walang problema. Ganun lang gagawin ng Interpol. Oh, hawak na namin, ilalagay namin sa krami, ilalagay namin kung saan siya pwedeng idetina. Pero susunod muna kami sa aming saligang batas. Hindi namin lalabagin ang aming saligang batas. Okay, ganun lang naman ho yun. Pero yung pagkadakip, diretso sa ganyan, lipad papunta Netherlands. Ano ho yun? Buong mundo pinagtatawanan ng mga Pilipino doon sa ginawa ng amo mong bangag na yun. Kahit paano nyo pa ho depensahan, meron ho talagang problema doon sa ginawa nyo na yun. Falsifikado ho yun. Follow-up question from Marisol Halili, TV5. Ma'am, do you consider, or does the administration consider, Amy Marcos a loss from the Alianza? You consider her? Ang ano niya bali nagsasalita na itong si Claire Castro in behalf of Alyansa. Hindi na sa Malacanang. Kumbaga, tagapagsalita na rin ho siya ng bagong alyansa ng mga manggagamit, mambubudol, mga bangag. Okay, hindi na ho ito kasali sa trabaho niya pero tignan niyo ho ito mga kababayan. Sasagutin pa rin ho dahil bida-bida itong si Claire Castro. Sabay tao parang ruwa na. Anong to ko? Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Mamaya na yung yung pambira tong si Claire Castro. Yung mula ngayon aabangan ko na ho ang mga isusuot ng ali na to sa kanyang mga press conference. So always maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Kung gusto nyo panoorin, sayangin ang oras nyo dyan sa press con na yan itong si Claire Castro na wala naman ho siyang matinong sasabihin. Ano ho siya hindi ho siya
nagbibigay ng impormasyon bagkus nambubuwisit lang ho siya. Halimbawa sa mga OFW, kay R. Marcos, dito kay Vice President Sara Duterte. Ang ano ho talaga niya dito sa ano na to, yung pagiging Yusek niya, mambuwisit. Yung pagiging coops niya sa vlog niya, diyan sa kanyang vlog sa YT, yun din ho ginagawa niya diyan sa Malacanang press con, no? So always, mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan.